Sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual, page 262. Page 262, Stepping in the Light po. Stepping in the Light. Stepping in the light, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives, He's a blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light. Stepping in the light, how beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love, looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light. Stepping in the light, how beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Last stanza. Trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, we'll follow our guide. When we shall see Him, the King, in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Amen. Ngayon pong hapon sa pag-aaral po muli po natin ang salita ng ating soberanong Diyos, tawagin po natin muli ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Kapagpalang hapon sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating pong mga Bible. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verse 18 to 20. And Jesus came and spoke unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the age. Amen. The authority of the church. Yan po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong pong hapon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyari't dakila, purin at luwalatin kayo, patuloy po ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Dalangin namin, kami kalugdan nyo na tanggapin at
lahat ng aming papuri at pasalamat na inihandog sa inyo maging kalugod-lugod. Muli niyo kaming turuan, Panginoong Diyos, maliwanagan kami para po kami bilang iglesia ay lalong tumibay sa aming paniniwala, pananampalataya. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami turuan niyo po sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. I-preserve niyo po ang church sa purity ng doctrines and morals. Gawin niyo pong blessing sa amin, ang mensahe makapagbigay sa amin ng kaliwanagan. Muli kayong may taas at ang iyong anak na si Yesu Kristo at ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. May ilang mahalagang bagay kasi ang dapat nating malaman at tatandaan tungkol sa iglesia ayon sa katuruan ng banal na kasulatan, kung kaya't ito'y ating tatalakayin. Una, ang iglesia ay assemblea ng mga mananampalataya na nabautismohan ayon sa turo ng banal na kasulatan. Inorganisa ng isang umiiral ng iglesia. Naniniwala tayo na ang church na itinayo ni Jesus Christ is a local, visible assembly of scripturally baptized believers. Hindi tayo naniniwala sa universal, invisible church. That's a hoax. Yan ay isang kasinungalingan at yan ay umiira lamang sa kaisipan ng isang heretic. There is no such thing as a universal, invisible church. Ikalawa, si Jesucristo ang Pangulo ng Iglesia. He is the head of the church. Ayon sa Ephesians 5:23, Ephesians 1:22 to 23, and Colossians 1:18. Hindi po ang pastor. Hindi ang pastor ang pangulo ng iglesia. O sino mang tao, diakono man, o sino mang miyembro, o sino mang Poncio Pilato, hindi po. Si Jesus Christ ang head of the church. The church is the possession of Jesus Christ. Ang iglesia ay pag-aari po ni Jesus Christ. Again, hindi ho ng pastor, o sino mang tao. Si Kristo po ang nagmamay-ari ng kanyang my church. Ayon sa Matthew 16:18. Si Kristo po ang Panginoong Hesus ang nagmamay-ari ng kanyang iglesia at bilang may-ari, tanging siya lamang po ang masusunod sa iglesia. Hindi ang pastor o sino mang tao. Ikatlo, ang iglesia ay may power or authority. Ang power o authority ng church, kaloob yan ni Kristo na siyang pangulo ng iglesia. It is a delegated authority. Now, ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng authority? What is the significance of authority? Bakit importante yan? Importante yan sa larangang sekular. Napaka-importante niyan. For example, ang pulis. Ang pulis ay mayroon pong kapangyarihan o authority. Galing yan sa gobyerno. Meron siyang authority na manghuli to apprehend law breakers. He has that so-called police power, police authority. Ang ministro o church leader, may authority yan na mag-solemnize ng marriage. Yung authority niya, galing din naman yan sa gobyerno, bigayan ng gobyerno. Kaya, mahirap, malaking problema kung ang couple ay magpapakasal sa isang pastor o ministro o sino man na pinuno ng simbahan na wala siyang kapangyarihan o authority na mag-solemnize ng marriage. Bogus yun. Lalabas yung kasal, invalid, null, and void. Malaking problema yun. Madidemanda yung nagkasal noon. Kaya dapat, pagka ang magkasintahan, magpapakasal na, doon sa may authority. Yan. Hindi ko mo pastor, dahil siya ay pastor, may kapangyarihan na siyang mag-solemnize ng marriage. Dapat kukuha siya ng lisensya. Authorize siya ng government to solemnize marriage. Yan ang kahalagahan ng minister's authority pagdating sa pagkakasal. Ang korte may authority yan
authority to prosecute criminals. Kaya nga yung judge, pakikinggan ng kaso, at matapos pakinggan ng kaso, based on the merits of the cases, siya ay magbibigay ng kanyang judgment, yung promulgation ng judgment. At meron siyang kapangyarihan na magpataw ng kaparusahan sa isang napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Power o authority ng pera. Ang pera natin may kapangyarihang bumili. Provided na yan ay may pirma ng Pangulo ng bansa at meron niyang seal ng Pangulo ng bansa. Pansinin ninyo, may seal, the President's seal. Tapos merong Pangulo ng Presidente ng Pilipinas. Pangalawa, dapat din meron niyang pirma ng tagapamahala o governor ng Bangko Sentral. At seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag wala yan, yung pera peke. At wala yang kakayahan, power, o authority to purchase anything. That is fake. Fake money has no power or authority to purchase anything. Bawal yun. See? Ang gobyerno ay may authority. Meron siyang kapangyarihan na pairali ng batas at pasunurin ang lahat ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. Kaya naman, ang sinumang mamayan na lumabag, sumuway sa batas, patakaran ng isang bansa sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno, pararusahan nyo, mananagot po yun. Hindi dapat nilalabag ang otoridad ng pamahalaan. You see? Ang isang sasakyan na hindi pinarehistro, lalo na kung yan ay public vehicle, pampublikong sasakyan, ginagamit sa paghahanap buhay. Ano tawag dyan? Kolorum. Wala yung authority o power na mamasada at magsakay ng mga pasahero. Dapat yan, registered yan sa LTFRB. Dapat yan may prangkisa. Dahil kung hindi, ang tawag natin dyan ay kolorum. Ngayon, pagdating sa larangang espiritual, mahalaga ang authority sa iglesia. Pag ang iglesia walang authority, ang tawag dyan ay kolorum. Napakaraming mga simbahan ngayon, kolorum. Sapagkat hindi po yan simbahan ng Panginoon at wala silang authority na nagmumula sa Panginoon. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may authority din. Yan ang binasa natin sa Matthew chapter 28, verses 18 to 19. Tingnan natin. Si Jesus Christ ay nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan na nasa langit at nasa lupa. Sabi niya in verse 18, all power. Power here comes from the Greek word exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia, nang ibig sabihin, other translation ay authority. Authority. No? Or right, karapatan. Now, Jesus said, He declared that all authority in heaven and in earth ay ibinigay na sa Kanya. Now, Jesus Christ is the head of the church. Therefore, all authority resides in Jesus Christ. He rules over all things. Peoples, kingdoms, government, and most of all, His church. Christ has all the right or authority to rule. At siya dapat ang susundin. Ngayon, bilang pangulo ng iglesia, kanya nang inaatasan, kanya nang inuutusan. He is now commissioning the church to do or continue His work with authority from Him. Sabi niya sa verse 19, Go ye therefore and teach all nations, as if Jesus Christ was saying, I am authorizing you for this task that I am assigning to you. I am giving you the right. Yan. You have my
authority. I am now authorizing you. So dito nakita natin, tanging ang iglesia lamang na si Jesucristo ang nagtatag ang may authority. Pag ang isang simbahan, hindi si Jesus Christ ang nagtatag, hindi niya church yan. At kung yan ay hindi niya church, wala po yang authority. Bogus yan. Colorum. Peke. Hindi siya sanction from above. Tanda natin yan. Anumang iglesia na hindi si Jesus Christ ang founder, ay hindi niya ito iglesia. At wala itong authority o karapatan o right mula sa Kanya. Napakaraming simbahan ngayon. Lahat ba yan simbahan ni Jesus Christ? Yan ang tanong. Kung ikaw ay kaanib ng isang iglesia, yan bang iglesyang kinaniban mo? Yan ba yung simbahan ni tinayo ni Jesus Christ? Anong evidences mo? Anong proof mo? Kaya mo bang patunayan yan? Dahil kung hindi, bogus yan. Baka yan ay iglesia ng tao. Iglesia lang yan ni pastor. Si pastor ang nagtatag yan, kaya kanyang iglesia yan, hindi iglesia ng Panginoong Jesus. Pagka ganon, walang authority yan. Peke. See? Ngayon, sa anong area may authority ang church? Hanggang saan ang karapatan o authority ng church? Magbabanggit tayo ng ilan para maintindihan natin kung ano ang saklaw ng authority ng iglesia ni tinatag ng ating Panginoong Jesus. Number 1, the church has the authority to preach the gospel. Sabi ni Jesus Christ, go ye. So may authority sila na humayo. Authorize sila to go and teach all nations. To make disciples of all nations. At paano po gagawin yan? By preaching the gospel. In Mark chapter 16, ganyan din, ito rin ang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang church in verse number 15. Mark 16:15. And he said unto them, go ye into all the world. Parehas yun, ano? Go ye. Sa Matthew. The church, ang kanyang inatasan po dito. And preach the gospel to every creature. So inatasan ng Panginoon ang kanyang iglesia at sila'y binigyan ng kapamahalaan o karapatan na ipangaral ang ebanghelyo. Kaya lahat ng mga kaanib ng iglesia, mga lalaki man o mga babae man, sila ay may karapatan o kapamahalaan na ipangalat ang ebanghelyo ng kaligtasan sa bawat nilalang. Isang halimbawa na makikita natin na nangyari po yan, tinupad nila yan, sinunod nila yan, doon sa Acts chapter 8 verse 4, na ang iglesia ay nangalat, iglesia sa Jerusalem ay nagsipangalat. At anong kanilang ginawa nung sila ay nagsipangalat? Basahin natin sa Acts chapter 8 verse 4. Acts chapter 8. In verse 1, nagkaroon ng persecution dyan Ayan And Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. It is a local visible assembly, hindi yan universal invisible. Kasi kung yan ay universal invisible, paano po yan mauusig ni Pablo kung invisible yan? At hindi nakakapag-assemble. So why call it a church if it cannot assemble? That's ridiculous. That's absurd. Ito, talagang nasa isang locality. Church, which was at Jerusalem. During that time, nagtitipon ng mga mananampalataya doon, iglesia ng Panginoon na nasa Jerusalem. And they were all scattered abroad because of persecution throughout the regions of Judea and Samaria. At ang natira na lang doon sa church sa Jerusalem ay mga apostles. At mayroong napatay, isa sa kanilang mga kasamahan, si Stephen. Yan. At patuloy ang pag-uusig na ginagawa ng isang lalaking nagngangalang Saul sa verse 3. And as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house
and hailing men and women, committed them to prison. And because of that great persecution na nangyari, positive ang nangyari, hindi negative. Bakit natin nasabi? Verse 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Notice those words. Went everywhere preaching, meaning announcing, declaring, sharing the word, which is the gospel of your salvation. Kasama ba mga babae dyan? Men and women, sabi sa verse 3. So, ibig bang sabihin yung mga babae nagpipreach? Kasi preach eh. They that were scattered abroad went everyone. Preach. Now, hindi yan official preaching na ginagawa ng isang herald. Gaya nga na nasabi natin, announcing, declaring, sharing the gospel. The gospel of salvation. Kaya pwede yan sa babae. Mag-share ng gospel. Yan. Not necessarily na mayroon siyang pulpito at mga ngaral. Hindi. Bahagi sa mga kakilala. Kasi buong church, siyempre, kasama mga babae dyan. Hindi naman sila pinagbabawal na mag-announce, mag-declare, mag-share ng gospel of salvation. Men and women, sabi dyan, involved. Sana nga, no? Lahat. Hindi lang yung pastor. Ang nagpipreach o nagsishare ng gospel. Sana bawat kaanib ng iglesia aktibo na nagbabahagi ng ebanghelyo. Utos siya ng Panginoon sa kanyang iglesia. At binigyan niya ng authority ang kanyang church to do that. Now, any church na hindi church si Jesus Christ, they may preach the gospel by imitation. But listen, only Christ Church has the authority. Every member of the church must be involved in spreading the gospel of salvation. Otherwise, you are disobedient. Hindi ka sumusunod sa Great Commission ng Panginoon. Kaya, pagdating sa authority, may authority ang church to preach or declare or announce or share the gospel of salvation. Kailangan malaman, kailangan marinig ng mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan upang sila maligtas. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Turo natin yan. Huwag tayong maging pabaya. Huwag natin hayaan ang ating sambahayan ay hindi bahagi na ng salita ng Diyos. Pangalawa, the church has the authority to baptize. Balik tayo sa ating teksto. Sabi ng Panginoon, all power or all authority is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, make disciples of all nations, or preach the gospel, and after making them disciples, baptize them. Who will baptize? Who will administer baptism? It's the church that Jesus Christ established. And only the church that Jesus Christ built has the authority to baptize. No other church. No other church. Yung iglesia na inorganisa o itinatag ayon sa New Testament pattern, yan lang ho ang mayroong karapatang magbaptize. Yung church na hindi po na-organisa ayon sa New Testament pattern, meaning mga kapatid, yung established standard pattern of procedure ng pagtatatag ng iglesia, yun lang ho ang may authority. We believe that the church which Jesus Christ established is a Baptist church based on the principle of church succession. Succession of authority. Yan. Kung papaanong itinatatag ang iglesia according to New Testament pattern,
Dapat ganun din po itatatag ang iglesia sa ating panahon. Yan. Paano ba itinatag ang mga iglesia? Una, itinatag yung iglesia ni Jesus Christ sa Jerusalem. After that, marami mga churches nang galing sa Jerusalem through God-ordained sent preachers and missionaries. Yan ang New Testament pattern. Yan ang established, ordained, standard pattern of organizing a church. And ever since, ang mga Baptist, ganyan na po ang ginagawa. Succession of church. A true church must possess, para makonsider siyang true church, the right doctrine, right practices, and proper authority from an already existing organized Baptist church with proper authority. Kaya hindi tayo tumatanggap ng alien baptism ang tawag natin dyan. Ano ibig sabihin ng alien baptism? Yung baptism na hindi sumusunod sa pattern or standard ng Scripture. Ano ba yung standard? Dapat, ang candidate for baptism, yung proper candidate, saved. Saved na yun. Ang church ng Panginoon ay hindi nagbabaptize ng mga hindi saved. At hindi po nagbabaptize para ma-save. Binabautismohan kasi disciple na, saved na. Make disciples. Diba? Pagkatapos maging disciple, maging alagad ni Kristo, maging Kristiyano, baptized. Paano masasave? By the blood of Jesus Christ. So blood first before water. Hindi water before blood. Blood first before water. Hindi tayo nagbabaptize ng hindi Christian. Hindi tayo nagbabaptize ng isang taong hindi pa nagre-repent ng kanyang mga kasalanan at nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus Christ. Ang binabaptize natin ay Christian. Hindi para maging Christian, kundi Christian na kasi. You know? At anumang simbahan na hindi ang Panginoon ang nagtatag, wala yung authority. Kaya yung kanilang baptism, hindi natin tatanggapin niya. Rejected yan, null and void. Kasi galing sila sa simbahan na hindi ang Panginoon ang nagtatag. Bogus, kolorum, walang proper authority. Alien baptism ang tawag dyan. Kailangan may proper candidate, saved, proper mode, immersion. Nire-reject natin ang buhos, nire-reject natin ang wisik na bautismo. Lubog dapat. Lubog. At dapat may proper authority. Ang nag-administer ng baptism ay talagang church ng Panginoon. Hindi church ng isang pastor, church ng kung sino man, na siya ang nagpasimula, kolorum yan, hindi natin kikilalanin ang baptism nila. Dapat galing sa isang authorized church. And we believe that the church that Jesus Christ established ay kilala ngayon sa pangalang Baptist Church. At hindi lang Baptist Church, marami kasing Baptist. Pero Baptist lang sa pangalan, peke din, hindi totoong Baptist. Dapat may tamang doktrina. Yan. Naniniwala sa sovereignty of God. Naniniwala sa doctrines of sovereign grace. May tamang practices sa church at meron tamang authority. Yung authority ng church na yung galing sa isang church na may tama ding mga doktrina, tama ding practices, at meron ding proper authority. Yan o. Pangatlo, the church has the authority to send missionaries. In Acts chapter 13, in verse 1, doon natin mababasa at makikita na yung church sa Antioch ay nag-send out ng mga missionaries. Saan galing yung Antioch church? Galing sa Jerusalem church. Bilang resulta ng malawakang persecution, nakita natin ang mga mananampalataya unang nagsipangalat sa Samaria. Nakaabot din sila sa Antioch. Mababasa natin yan sa Acts chapter 11.
tingnan muna natin yung Acts chapter 11 to give you a short background tungkol sa church sa Antioch. Dito po yan nagsimula. Acts chapter 11, in verse 19, so patuloy ang persecution, patuloy ang pangangalat ng mga mananampalataya na nanggaling sa Jerusalem, nakaabot sila saan? Verse 19. Acts 11:19. Now they who were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, so continuation niya ng persecution, traveled hanggang saan? As far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Nabanggit ang Antioch. Preaching the word to none, but unto the Jews only. At ano ang naging result sa declaring, announcing, sharing the gospel, the word of salvation? Verse 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. At nung nabalitaan yan ng ilan sa mga alagad na naiwan o apostol dun sa Jerusalem, pinuntahan po nila, nag-send out sila, tingnan nyo in verse 22. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth ordained preachers, ordained missionaries, Barnabas, that he should go as far as Antioch. At nung siya'y dumating na doon sa Antioch, kasama niya na si Saul, na na-convert na, in verse number 26, and when he had found him, when Barnabas found Saul, who was later on named Paul, he brought him unto Antioch. And it came to pass that for a whole year, they assembled themselves with the church. See? Assembly na. May assembly na. May church na sa Antioch. And taught many people. And the disciples were called Christians first in Antioch. The first mention of the word Christian inascribed sa church sa Antioch. Now, in chapter 13, ito na yung church sa Antioch. Ayan na. May church na, may assembly na. So, nakita natin, yung church sa Antioch, no, ay product yan ng missionary activity ng church sa Jerusalem. Tapos, isinend out ng church sa Jerusalem yung missionary, yung mag-o-organize ng church sa Antioch, si Barnabas. Kaya connected sila eh. See? May proper authority. Yan yung sinasabi nating established standard of pattern ng procedure. Kung paano ini-establish, ino-organize ang isang assembly o church. May mga connection sila. Ang tawag natin dyan ay chain link. Yan. Hindi pwedeng isang church basta na lang sumulpot na parang kabuti at walang pinanggalingan. Wala yang pattern sa scripture. Ito ang pattern. Now, nakita natin may church na sa Antioch. Pagkatapos niya ng Antioch church na ang naging sentro ng missionary journey para sa mga Gentiles. Verse 1 of chapter 13. Now, there were in the church, assembly yan, ha? Pag sinabing church, assembly yan ng mga mananampalatayang nabautismuhan at inorganisa. Saan makikita? That was at Antioch. Certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul. Anong ginagawa nila? Now, it doesn't mean, mga kapatid, 5 lang ang miyembro. 5 yan, binanggit dyan. Hindi ibig sabihin, 5 lang ang miyembro ng church. Nakita naman natin, madami, believe. Many, a great number believed and turned unto the Lord. Kaya yung nagtitipon dyan, hindi lang 5, Gusto kong ipaalala sa inyo. Church ang tawag dyan. Kaya asembleya yan ng mga mananampalataya na nabautismuhan. Nabanggit lang yung 5 bilang prominenteng mga leader sa iglesia. Mga propeta sila at mga guro.
nabanggit si Saul. Verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, bilang church, remember, as a church, the Holy Spirit said, separate me Barnabas and Saul for the work unto which I have called them. So ang Holy Spirit mismo ang pumili ng mga isusugong misionero para ipangaral ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Verse 3, and when they had, again, let me remind you the word they, the church. The church, hindi lang ho yung 5. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Sino nag-send? They. Sino yung they? The church. Hindi lang ho yung 5. Church yan eh. Church assembly yan eh. Okay? I do believe buong congregation present. Hindi lang ho yung 5. They sent them away. Now, notice verse 4. So they, being sent forth by the Holy Spirit. Tanong, sino ba talaga ang nag-send? Yung church o Holy Spirit? Parehas nating nabasa eh. Adi parehas. Nakita nyo, ang Holy Spirit ang tumawag ng mga misyonero through the church. At ang Holy Spirit din ang nagsugo through the church. May authority sila to send out missionaries. See? Yan po ang New Testament pattern. At pagkatapos niyan, nagkaroon na ng mga churches sa iba't ibang lugar. Antioch Church galing. Galatia, Ephesus, Corinth, Thessalonica, etc. Galing yan sa Antioch Church. Yun yung mga sinulatan ni Apostle Paul. Kita nyo, may connection. Jerusalem, then Antioch sa iba't ibang mga churches. Thessalonica, Ephesus, Colossae, Philippi, Corinth. Yan. Konektado sila. Kung paanong itinatag ni Jesus Christ ang Jerusalem Church, at kung paano ang pattern ay ganun din nung itatag ang Antioch Church, ganyan din ang pattern sa lahat ng mga churches. Walang pagkakaiba. Hindi pwedeng mag-iba. No? Kasi one body yan. Pag one body, the same. One Lord, one faith, one baptism, one Father, one body, meaning the same. Hindi pwedeng mag-iba ang isang church. Yung magso-solo flight siya at gagawa siya ay sa sarili niyang pamamaraan. Hindi pwede yan. Kailangan susunod sa pattern. At ganyan po ang ating ginagawa sa mga churches na nanggaling na ho sa atin dito. According to the New Testament pattern. Kaya ang church ay may authority to send out missionaries. Pangapat, the church has the authority to organize a church. Yan. Tayo ay naniniwala na ang isang church dapat manggaling sa isang church na umiiral na organisa din. Hindi pwedeng basta lang susulpot. Halimbawa, sa isang komunidad, may mga mananampalataya doon. Naniniwala kay Jesus Christ. Naniniwala sila na sila ay Christian na. Yan. Pero hindi pa sila baptized. Wala pang nagbabaptize sa kanila. Tapos, nagkasundo sila, mag-ano tayo? Assembly tayo, buo tayo ng ating church. Tapos, ayun na, church na raw sila. Mali yan. Hindi yan church. Mag-assemble man sila, wala silang proper authority. Wala. Nag-iba sila ng pattern eh. You see? Nakita natin sa Acts chapter 8, paano nagkaroon ng church sa Samaria. May church na sa Samaria eh. Tingnan natin ulit, Acts chapter 8. Yan.
Acts chapter 8. Dito sa verse number 4, nabasa natin kanina, nagkaroon ng persecution, tapos nangalat ang church na nasa Jerusalem. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Saan po sila umabot? Saan sila napadpad? Verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Ado, si Philip, nakarating doon. Saan galing si Philip? Galing siya sa Jerusalem Church. And remember, si Philip ay deacon. Isa yan sa mga napili. At siya ay isa ring evangelist. Connected siya sa Jerusalem Church. At doon siya nangaral. Yan. At nung siya ay nangaral doon, ano ang naging progress? Verse 12. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. You see, sinusunod nila yung Great Commission. Go ye therefore, make disciples of all nations. May nag-believe. Anong ginawa niya? Binautismohan yung nag-believe. That's the pattern. Matapos mag-believe, matapos maging Christian, binautismohan ni Philip. Both men and women. Nung nabalitaan yan, nung ang pangyayaring yan ay narinig, nakarating sa church sa Jerusalem, ano pong ginawa ng church sa Jerusalem? Verse 14. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent, notice that, nagsugo ang church sa Jerusalem. Unto them, sino? Peter and John. Yun yung pattern, ano, laging ang church merong sinesend out na missionaries, representative, na galing sa isang umiiral ng iglesia. Pansin niyo, no? The same na nangyari sa Antioch. Sinend nila ang Jerusalem Church, sinend si Barnabas sa Antioch. Dito naman, sinend out si Peter at si John sa Samaria para kilalanin itong mga bagong mananampalataya na nabautismohan. Yan na yun eh. Yun yung principle na church organization. Yun yung ating pinaniniwalaan. No? Bagamat wala namang salitang church organization sa Bible, King James Version, but the principle, the concept is there. Ang puntos lang natin, walang church sa New Testament, specifically in the book of Acts, na umiral ng apart from an already existing organized assembly or church. Wala. Wala yung basta na lang sumulpot. At yung mga tao, sila nagtipon ng sarili nila. Walang ganun eh. So ito yung sinasabi nating organized, established standard of procedure o pattern of procedure sa pag-organize, sa pag-establish ng church. Merong Holy Spirit authority and church authority. Pagdating dito sa Acts, di chapter 8 tayo, no? Alright. In Acts chapter, nabasa ko na kanina eh. Acts chapter 9, kung di ako nagkakamali. Yes, tingnan nyo. Yan, Acts chapter 9. In verse 31, then had the churches, plural na. Nung umpisa, singular lang, church, which is at Jerusalem. Iisa pa lang ang church na nasa lokal ng Jerusalem. Ngayon, plural na. Asaan itong mga churches? Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. May church na sa Samaria. You see? Na pinasimula ni Philip by preaching the gospel. Meron siyang binaptize, mga believers. Tapos inorganize ni Peter at saka ni John, representative ng Jerusalem Church.
and were edified and walking in the fear of the Lord and in comfort of the Holy Spirit were multiplied. Ganyan. No? Ang church ay may authority na mag-organize. Ganyan din ang pattern sa Antioch Church na kanina lang nakita natin, di ba? Acts chapter 11, in verse 19, may church na. Hindi yung basta sumulpot na lang, ha? Product yun ng ministry ng mga mangangaral na nanggaling sa Jerusalem. Nag-preach yun. The same pattern. Bagamat doon sa Acts chapter 11, wala tayong nabasang may binautismuhan. Wala eh. Kapansin-pansin, baka sabihin ng iba, hindi nyo nabasa, wala namang binautismuhan. Totoo yun, wala naman talagang binautismuhan. Pero tingin nyo ba, hindi binautismuhan yun? It's implied. Hindi ba utos? Matapos maging mga alagad, anong gagawin? Baptize. So we assume, binautismuhan sila. Hindi pwedeng unbaptized disciples yan. Nag-believe sila, ang kasunod niyan, baptism. Hindi pwedeng hindi. Hindi ko mo walang binanggit, proof yun na, hindi binautismo, no? Paano mo naman nalaman hindi binautismo kung hindi lang nabanggit? Ang proof natin, pattern yan eh. Ang binabautismo, disciples. Pag nag-believe, disciples. At kapag naging disciples, bautismo. Di ba? Din yun. Kaya ang church, hindi pwedeng binubuo ng mga believers na hindi baptized. Unbaptized. Mga believers yan na binautismuhan tapos inorganisa. Maliwanag yan, mga kapatid. Alright. This is how a new church starts. This is the New Testament pattern. Ang isang church dapat manggaling mula sa umiiral ng Baptist Church. They must get their authority from the mother church or what we call sending church. Tulad ni Paul at ni Barnabas, may authority sila as missionaries galing sa Antioch Church to preach the gospel and to establish, organize churches. Maliwanag yan. Yan ang pattern. New Testament pattern. Panglima, the church has the authority to choose and vote for their ministers like pastors, deacons, preachers. Tulad sa apostles, nung mamatay si Judas, pinalitan nila yon. Sinong pinalit nila? Si Matthias. Paano nangyari yon? Ganito, Acts chapter 1. Acts chapter 1. Si Peter tumayo. Napansin ni Peter, kulang na sila. Ayan. During that time, sa church sa Jerusalem ito, 120 ang bilang nila. In verse 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together was about 120. Tumayo siya, anong sinabi niya? 16. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Spirit by the mouth of David spoke before concerning Judas, who was guide to them that took Jesus. For he was numbered with us and had obtained part in this ministry. Now, this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. So, pinaliwanag lang, binanggit ulit ni Peter yung nangyari kay Judas, at nakita niya yung necessity na kailangan merong pumalit sa kanyang bishopric according to the scripture in verse 20. So, ito ang kanyang suggestion. Verse 21, wherefore, of these men who have companied with us all the time, that the Lord Jesus went in and out among us. First qualification, dapat nung simula pa lang kasama na natin siya. Yan. Nabautismo ni John the Baptist. Kasi lahat sila baptized ni John the Baptist eh. Nakasama si Jesus Christ. Personal na nakita, napakinggan, nakasama si Jesus Christ.
Yeah, verse 22, beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, Jesus Christ, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. Verse 23, look, and they, sino yung they? The church. Yung 120, hindi po mga apostles lang ha, hindi ho yung 11 ang nag-appoint. The church. Bakit the church? Kasi ang church ang may authority. The majority of the members of the church. And they appointed two, Joseph, called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias, and they, the church, prayed and said, Thou, Lord, who knowest the hearts of all men, show which of these two Thou hast chosen. Isa lang kasi yung pipiliin eh. O, paano napili? Si Matthias at hindi si Justus. 25. 26. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Pansin nyo, hindi po ang mga apostles ang nag-appoint. Como sila ay may apostolic authority, ha? Church pa rin. Kita nyo? Pwede bang gawin ng 11 na kami na lang pipili? Total, kami ang mga apostles, kami ang mas close kay Jesus Christ nung time na yon. Kami yung palagi niyang kasama, kami yung kanyang tinuruan, at kami yung personal niyang tinawag, binigyan ng authority, kami ang pipili. Hindi. Sabi ni Pedro, pili tayo. Yeah. Pwede rin namang yung 11 ang nag-recommend. O ito si Justus. O ito si Matthias. Yan, mga kasama namin niya. Kami nagpapatotoo. Kaya lang, kayo pumili. Yeah. Pwede rin ganun. Okay, cast lots. Okay. Majority decision. Church decision yan. Okay. Sama-sama sila. Pinag-pray nila. Hindi lang yung mga apostles. Nakita niyo mga kapatid? Maging pagpili din ng mga deacons sa Acts chapter 6. Ganon din ang ginawa, ipinaubaya sa church. Bagamat pumili sila ng 7, Acts chapter 6. Again, hindi pa rin mga apostol ang nasunod. Hindi sila ang personal na pumili at nagdesisyon, church pa rin. Yan. Sabi sa verse 3, sabi nung 12, wherefore, brethren, look among you. Sino yung you? The church. Yan. For 7 men of honest report, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Sila mag-appoint, pero ang pipili, the church. Or, yung we, the church pa rin yan. Whom we, as a church, may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So, nang naging response ng church, verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they, sino yung they? Apostles? No, the church. And they chose Stephen. Di ba nga pinaubaya nga sa kanila eh. Sabi nila, look among you. Kayo, maganap, kayo ang pumili. 7 men of good report. Yan. Honest report. Kaya church po, ang pumili. Napili nila si Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip. Yan, di ba? Nabanggit kanina, Acts chapter 8, Philip the evangelist. Yan. Deacon din siya. And Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid their hands on them. It's the church pa rin ang nag-decide. So the church has the authority to choose and vote for their ministers. Yan. Ganon din ang mga pastors and elders. Mga elders, leaders of the church. In Acts chapter 14,
Acts chapter 14. Verse 23. Ito na yung result ng missionary journey. Remember in Acts 13, sinend out ng Holy Spirit at ng church sa Antioch si Paul at saka si Barnabas. Nandito na tayo sa Acts 14. Successful ang kanilang missionary journey. May mga nag-believe at mayroong mga binautismuhan. Binautismo lang ang mga sumampalataya. Kaya nga, make disciples, baptize disciples. Now, may congregation na, may assembly na. So, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. 23, and when they had ordained elders. Saan? In every church. Diba? May assembly na. In every assembly, in every local visible assembly. And had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed. Si Paul at si Barnabas, they had the authority to commend these elders, pastors, preachers to the Lord. Why? Because they have the Holy Spirit and church authority. See? Now, etong interesting mga kapatid. Ano tong ordained? And when they had ordained. Ano to? Si Paul ba at si Barnabas ang personal na pumili? O ikaw, halika rito. O ikaw, kayo. O kayong 10, halika kayo. I-ordin na namin kayo na maging mga elders. Pamunuan nyo ang iglesyang ito. Ganun ba ginawa nila? Actually, this is not an imposition of hand. Itong ordaining na ito. Bagamat, ang pastor, deacon, mga ordained ministers yan. Ang mga elders, ordained ministers yan. Pero on this point, mga kapatid, this is not referring to the imposition of hand. Because the verb properly denotes to stretch out the hand. Iunat ang kamay. As it was customary to elect to office. Or, ang ibig sabihin niyan, to vote. To vote by stretching out or elevating the hand. Stretch. Yan. Alright? So the word simply means to elect, appoint, or designate to any office by stretching the hand. By raising the hand. Yung salita dito refers simply to an election. Nagkaroon ng election or appointment of the elders. And most probably, from this expression and Greek words, mga kapatid, ay nangyari to during the assembly of the church at si Paul and Barnabas lang ang nag-preside ng meeting or assembly nung isinagawa ang pagpili. So, ano ibig sabihin yan? Anong kahulugan yan? Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na itong si Paul at Barnabas ang nag-appoint sa mga elders without consulting the church. See? It evidently means that they appointed them in the usual way of appointing officers by the suffrages of the people. Nagkaroon ng botohan or election and then botohan. Na si Paul at si Barnabas lang ang nag-lead. Now, binasa ko ang mga comment ng mga sinaunang mga Bible commentators, mga kapatid. Nagkakaisa sila sa komentaryo na ang nangyari dito ay hindi personal appointment ni Paul at ni Barnabas. Nagkaroon ng
choice or election and then voting by stretching out the hand. So ano yan? Church ang nag-decide. See? Sila ang may authority. Dinirect lang ni Paul at ni Barnabas ang church. At sa lahat din ng mga churches, ganyan ang practice. Yan yung pattern. To look out from among them, among themselves, as in the case of deacons, officers, na sa pamagitan ng joint suffrages, declare the choice of them by the stretching out or lifting up their hands, as the word here signifies in the Greek word, and not the imposition of them, personal choice, hindi ho ni Paul at ni Barnabas. Si Paul at si Barnabas, they were just presiding in this affair. They were installed into the office of bishops, elders, or pastors over them. The same word na ginamit dyan, ang mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 19. 2 Corinthians chapter 8, verse 19. And not that only, but who was also chosen of the churches. Si Paul, meron siyang mga companion sa kanyang missionary journey. At itong mga companion ni Paul, hindi ito basta-basta sumama. At gusto lang mamasyal. Sila ay chosen. You see that? Voted by the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord and to show our ready mind. Kasi ang church may authority to choose. Naunawaan niyo po mga kapatid? Isa sa mga nakasama dyan sa kanilang missionary journey, si Luke. Kasi si Luke ang nag-record ng Book of Acts. Nasaksihan niya ang mga pangyayari during the time na kasama siya sa missionary journey ni Apostle Paul. Hanggang si Apostle Paul makarating ng Rome. Kaya official historian si Luke Kasama siya sa pinili ng iglesia. And the rest ng mga missionary, fellow missionaries ni Apostle Paul. Kita niyo? Yan yung demokrasy ng iglesia. Kaya mali po yung mga simbahan na ang authority na sa pastor at pastor lang. Tanda natin, ang pastor may authority yan. Pero saan galing authority niya? Sa church. Bigayan ng church. At ang pastor nagpa-function yan under the authority na ibinigay sa kanya ng church. At saan galing authority ng church? Sa Diyos. Holy Spirit. Kaya nga, Holy Spirit authority and church authority. May mga pastor gusto dumirekta sa Diyos. Ang authority daw niya galing sa Diyos. Paano mo nakuha yun? Nakita natin, authority galing sa Diyos pero through His church. Merong vertical authority, merong horizontal authority. Hindi lang vertical authority. Kasi nasa authority? Binigay na ni Jesus Christ sa church. O nagbigay si Jesus Christ ng authority sa church. Kaya dalawa yan, vertical authority, horizontal authority. Yung ibang pastor gusto nila vertical lang, vertical authority. Kaya ang labas nila, diktador. Pinalalabas nila para silang mga propeta, may kapangyarihan sila, may kapangyarihan magpaulan at magpigil ng ulan. Totoo ba yun? May kapangyarihang mag-cast ng curse
tatakutin ng mga miyembro, pagka hindi kayo magsisunod sa akin, lagot kayo. Mayroon akong authority. Oo nga, may authority ka, kaya lang galing kay Satanas, hindi galing sa Diyos. Authority ni Satanas. Hindi ko ganun. Iba yung Old Testament sa New Testament. Kasi may mga pastor niwala na yung kanila raw authority, katulad ng authority ni Moses, katulad ng authority ni Joshua. Ha? Bakit? Ikaw ba si Moses? Ikaw ba si Joshua? Authority ng mga prophets tulad ni Isaiah, ni Jeremiah, mga tinawag ng Diyos. Kaya vertical authority sila eh. Hindi mo pwedeng i-pattern ang function ng church sa Old Testament kasi number one, wala pa ang church. Walang church sa Old Testament. No? Ang church, umira lang nung Matthew 16:18. Nung itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia, upon this rock I will build my church. See? Kaya nga, my church, nag-start yan kay Jesus Christ during His personal earthly ministry, my church. Ngayon, nung akit na si Jesus Christ sa langit, sabi niya, all authority is given unto me, I now authorize you to go ye therefore and preach the gospel, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach them everything that I have commanded you, and lo, I am with you. You see? Nandun ang presence ng Panginoon. Kailan? Hanggang kailan? Even unto the end of the world or age. Kaya ang Panginoong Sus, nandun lang siya sa church niya. Yung hindi niya church, na hindi siya nagtatag, wala siya doon. Wala ang Panginoon doon. Kaya kung ang church mo, kolorum, wala si Jesus Christ dyan. Umalis ka na dyan. Nasa mali kang simbahan. See? Wala na nga si Jesus Christ, wala pa yung Holy Spirit. E sino nandoon? E di pastor, simbahan ng pastor yun. Authority niya lang iyon. Invento niya yun, kanya yun, pag-aari niya yun. Kaya siyang nasusunod doon. Diktador siya doon, hari siya doon. Kawawa mga miyembro doon. Kaya wag kayo doon. Dito kayo. Ang dating dito, hindi ang dating doon. Doon tayo sa Old Path. New Testament pattern. So nakita natin mga kapatid, ang authority nasa church ang magde-decide. See? The same goes with Titus 1:5. Nung sinabi po ni Paul kay Titus concerning choosing and voting ministers, Titus chapter 1 verse 5. Ganyan din ang principle. Verse 5. Si Titus po ay pastor ng church sa Crete. Yan. Sabi ng mga historians, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders. The same. Not necessarily mean imposition of hand, but ordaining, appointing, electing officers through the suffrages of the people. Suffrage, vote. Gaya ng ginawa ng Amerika. Ibinoto nila si Trump, Donald Trump. At yan din ang ating gagawin next year sa mga tatakbong senador, congressman, mayor, governor, etc. Mga government officials. Suffrages of the people. Kaya ang church talaga, democratic form of government sila. Hindi sila authoritarian, hindi sila dictatorship, hindi rin sila monarchian, ng hari ay yung pastor. Monarchy.
democracy. Pero siyempre ang head, ang Panginoon. Siya ang nasusunod. Alright. So maliwanag yan mga kapatid. Next. A, B, C, D, E, F. Pang-anim, the church has the authority to make decisions. Matthew chapter 18, verse 18. Matthew chapter 18. Sabi ng Panginoon Jesus dito sa iglesia, no? Pagka may mga matters na kailangang desisyonan, pagpasyahan, iglesia ho magpapasya. Matthew chapter 18. Look at in verse number 18. 18:18. Sabi dito, verily I say unto you, whatsoever ye, ano yung ye? The church. Yan. The church. Look at in verse 17. And ang context nito kasi ay church discipline. Pag hindi umubra yung first step, second step, hindi nag-reconcile yung magkaaway, third step, anong gagawin? And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, assembly, congregation. But if he neglect to hear the church, ayaw makinig sa church, ayaw sumunod sa sinabi ng church, ayaw mag-conform sa decision ng church, anong gagawin? Let him be unto thee as an heathen man and a tax collector. Verse 18, yan ang context. Verily I say unto you, whatsoever ye, the church, shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. In other words, ano man ang maging desisyon ng church, sanction yan ng langit. Ano mang talian ng iglesia dito sa lupa, tinatalian din yan sa langit. Ano mang kalagan ng iglesia dito sa lupa, kakalagan din yan sa langit. Sanction, yung honor ng langit. 19, again, I say unto you that if two of you, kahit dalawa lang, basta scriptural and official, shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. 20, for where 2 or 3 are gathered together. Kahit 2 or 3, basta scriptural ang gathering, official ang gathering, sanction ng scripture at ng Panginoon, kasi ginawa yan in my name, so authorize yan ng Panginoon, according to the pattern and standard of the scripture, there am I in the midst of them. See? Agree ang langit, sang-ayon ng langit. Katulad, example na makikita natin sa church sa Corinth. Meron doong miyembro gumawa ng immorality. Sabi ni Pablo, disiplinahin niyan. Desisyonan niyan. Basahin natin Acts 15, verse 4. Ito yung desisyon ng simbahan para i-excommunicate ang isang kaanib ng iglesia. Acts chapter 15, verse 4. I'm sorry, Korinto pala yun. Ang tinutukoy ko mga kapatid, yung nagkaroon ng problema sa Antioch Church. Kasi may nagturo doon ng maling doktrina. Nagkagulo-gulo sila. Ayan sa verse 1, and certain men who came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Ba? Hindi lang pala mag-believe, dapat magpatuli din para ma-save. So faith plus circumcision equals salvation. So nagkagulo sila dyan, bakbakan sila. Verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem Church, unto the apostles and elders about this question. So verse 4, talon tayo. And when they were come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and elders, and declared all things that God had done with them. Now, to make the long story short, dinisisyonan yan ng church sa Jerusalem, and they came out with a solution. Ano yun? Verse 22.
Then please eat the apostles and elders with the whole church. Hindi left out ang church. You see? Pag sinabing assembly, lahat present, the whole church. To send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren, and they wrote letters by them after this manner, etc. Now, ano ang kanilang decision? Verse 28. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that ye abstain from things offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well. And that was a fair decision para sa mga churches dyan sa Europe. Tinanggap nila ang desisyon ng church sa Jerusalem. Umagri sila. Ayan po. Now, whether the decision of the church, kasi baka, paano pastor kung decision ng church mali? Ano gagawin? Kung magkakagulo yan. Halimbawa, yung decision ng church, hindi agree yung pastor. Ang gusto kasi ng pastor, ganito. Hindi umagree yung church. Para sa pastor, hindi tama yung decision ng church. Para naman sa church, tama yung decision nila. Paano yun? Sino masusunod? Pastor o yung church? Paano kung mali? Sinong patatalsikin? Alam nga naman yung pastor magpatalsik sa church. Pag mali ang pastor, yung pastor pwedeng patalsikin ng church. Paano kung yung church ang mali? Patatalsikin ng pastor. Anong authority? Anong power ng pastor? You see? Mali man yan o tama, desisyon ng church. Walang magagawang pastor. Ngayon, kung hindi sang-ayon yung pastor, edi umalis siya. Ngayon, kung mali yan, mali ang desisyon ng church, bahala ang Panginoon ang magdisiplina sa simbahan yan. After all, ang Panginoon ang nagdidisiplina sa iglesia. Ang iglesia ang nagdidisiplina sa mga miyembro. Ang Panginoon ang nagdidisiplina sa iglesia. Aalisin ko ang inyong candlestick out of its place. Isusuka ko kayo sapagkat kayo ay malahininga. I will spew thee out. Kaya pagka ang church hindi tamang ginagawa, salungat sa head ng church, lagot sila sa head ng church. Hindi yung pastor ang magdidisiplina sa simbahan. Ganun po yun. Ang authority kasi nasa church. You see? Ako magagawa doon. Nung ako po ay na-disqualified. Okay? Dahil isa sa mga anak ko nagkasala. Hindi naman ako may kasalanan. Hindi naman ako gumawa ng immorality. Na-disqualified ako. Reflection sa akin yun. Gusto ko na mag-step down. Actually, prior to that, nag-step down na ako eh. Dahil feeling ko hindi ako qualified. Hindi ako karapat-dapat. Kusang loob akong nag-step down. In-announce ko sa church yan. Walang nagawa ang church. Step down ako. Pero pinunta naman ako ng mga pastors. In-encourage ako. Ano ba nagawa mo, pastor? Wala lang. Feeling ko nakakahiya ako, hindi ako karapat-dapat. In-encourage nila ako, magpatuloy lang. Ayusin mo lang. Pero yung may nangyari doon sa isa sa mga anak ko, talagang disqualified ako. Talagang gusto ko na mag-step down. Sinabi ko yan sa inyo. O kayo mga bago dito, wala pa kayo noon. Sinabi ko rin yun sa church sa Molino kasi during that time, pinapastoran ko din sila, hiniram nila ako. Na pumayag naman ang church sa San Pablo na ipahiram ako. Binigyan nila ako ng permission.
So, gusto ko nang mag-step down. Actually, hindi nga lang step down, resign eh. Ayoko na eh. Pero, ang church ang may ayaw. Inunawa ako ng mga churches at hindi nila ako pinwersa o pinilit na mag-step down. In fact, nakiusap sila sa akin. Kung maaari, wag akong magre-resign, wag ko silang iwan. Decision nila yun. At pinag-pray ko yan, bagamat nahihiya na ako na magpatuloy, lang niisip ko rin mga kapatid, paano nga naman kung iwan ko sila? Sino magtuturo sa kanila? During that time, wala kami mga deacons, wala. Wala mga preacher, walang pwedeng hiramin, wala. Wala pang ibang mga churches. Busy rin, ibang mga pastor, wala eh. Kaya sabi ko, kawawa itong simbang ito pag umalis ako. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kayo na ho bahala sa akin. Kung sa tingin ninyo, hindi ako karapat-dapat, kayo na ho magali sa akin. Huwag niyo akong gamitin. Huwag kayong gumawa sa akin. Pero kung ako'y nakasumpong pa rin ng biyaya sa iyong paningin, alang-alang sa iglesia, itutuloy ko. Tuturuan ko sila. Bahala na po kayo sa akin. So inilagay ko sarili ko sa kamay ng Panginoon. At ang Diyos na may mabiyaya sa akin. Kinalugdan pa rin niya akong gamitin kahit na ako'y hindi karapat-dapat. Umiral at naghari sa buhay ko ang biyaya ng Panginoon. Yung aking kapintasan ay inayos ng biyaya ng Panginoon. Kinalugdan pa rin ako'y gamitin niya. Ginamit pa rin ako ng Panginoon. At nakita ko na may bunga. Hindi naman naging masama, naging maganda. So, anong nakita natin mga kapatid? Tinanggap ako ng mga iglesia, tinanggap pa rin ako ng Panginoon, sa kabila ng feeling ko hindi ako karapat-dapat. Desisyon ng simbahan niya. Ngayon, kung sa ibang mga pastor, kung sa ibang mga churches, tingin nila sa akin disqualified, hindi sa kanila disqualified. Pero doon sa mga churches na pinagpapastoran ko, hindi ako disqualified. Tinanggap nila ako. Desisyon ng simbahan yun. Wala namang during that time, wala namang mga churches na nag-declare, ay, disqualified yan, si Pastor Millares. Hindi namin kikilalanin yan. Wala naman eh. Wala namang nag-declare ng non-fellowship sa church sa San Pablo at saka sa church sa Molino. Wala eh. Inunawa din ako ng mga pastor. At pinag-pray, marahil din nila ako. Tinanggap nila ako. Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Ang desisyon na sa church, mali man yan o tama, desisyon na yung church. Kung tama yan, areglado sa langit yan. Kung mali yan, bahala ang Panginoon magdisiplina dyan. Itatama ng Panginoon yan. Church niya yan eh. Siya magtatama dyan. Didisiplinahin niya yan. Body niya yan. Kasi, hindi ang pastor. Kung mali para sa pastor, ang desisyon ng simbahan, hindi sila mag-agree, ang pastor dapat mag-resign. Otherwise, sumunod siya. Pag-pray niya, yung church, turuan niya para mag-desisyon ng tama. Wala siya magagawa. Decision niya, majority yun. Church pa rin ang masusunod. Kaya nga dapat ang church at ang pastor, pagka sila'y nagdesisyon, dapat correlated to the authority of the Scriptures. Dapat in correspondence to the principles, truth, and teachings of the Word of God. Sa turo ni Kristo. Kasi ang batas ni Kristo ang masusunod sa kanyang church. Bagamat ang church may kapangyarihan gumawa ng desisyon, pero wala hong kapangyarihan ng church na gumawa ng bagong batas. Lalo pat kung ito ay kokontra sa katuruan ng banal na kasulatan o katuruan ni Jesus Christ. Every decision of the church must be correlated to the Scriptures. Ngayon ito, paano kung yung naging desisyon ng isang church ay hindi sinasang-ayunan ng isang local church din, independent church.
Hindi sila agree. Halimbawa, itong church, merong ginawa. Meron silang dinesisyon. Local church yan ha. And they act independently. Na hindi agree yung isang church. Paano yun? Walang magagawa yung other local independent church. Desisyon ng simbahan yan eh. Pwede silang magdesisyon on their own. Halimbawa, magdesisyon, ay hindi tayo makipag-fellowship dyan. Mali ang ginawa nila. Nasa kanila yun. See? Hindi nila pwedeng diktahan yung local independent church. For example, mga kapatid, yung ginawa ng church doon sa Davao, dinisiplina yung mga miyembro nila, yung mga pastor, mga mission nila, on the ground na sila'y naniniwala na mga Armenian ay hindi saved. At pinalabas nila, heresy daw yon at heretic sila. Tayo nag-react, tayo ay ang tawag dito, nag-respond sa ganyan. Di natin sinasang-ayunan niya, mali yan. Kasi bakit? Apektado tayo. Kasi hindi natin paniniwala eh. Kung para sa kanila, ang paniniwala ng Armenian na hindi saved ay heresy, di heresy din natin paniniwala. At yung naniniwala sa ganun turo, heretics, di heretics din tayo. Kita niyan? Ay maling-maling ginawa ng simbahan doon. Maling-mali. Foolishness ang ginawa nila, hindi sila guided ng Holy Spirit sa ginawa nila. Hindi nila inisip yung kanilang ginawa. Sa sobrang galit, bengador, naghiganti. Nagpaalam na nga yung mga preachers, yung mga pastor, para nga magkaroon ng peace, graceful exit, para lang maiwasan ng strife. Mantakin yung pinalakul pa sa likod. Mali yun! Hindi natin sinasangayunan yun. As a church, pwede tayo magdesisyon. Ngayon, wala silang pakialam kung hindi natin kikilalanin yung kanilang desisyon. Local church tayo eh. Independent tayo eh. You see? Meron tayong karapatan na hindi kilalanin ng authority ng ibang simbahan. Kung yan ang ating desisyon. Magalit na magalit. Ngayon, kung sila rin, ganun din sa atin, go ahead. Local church yan eh. Ang local church acts independently. Finally, mga kapatid, meron pa. Dami ito. The church has the authority to discipline an erring member. Ito yung sinasabi ko kanina sa 1 Corinthians chapter 5, 1-5. Meron silang power to excommunicate an erring member. Yan. Nabasa natin kanina, di ba? May kapangyarihan ang iglesia na talian at kalagan ang isang membro. Once na ang isang membro ay kinalagan, pinaalis, under church discipline yon, final yon, executory yon. Hindi siya pwedeng tanggapin ng ibang church. See? Ayun, pag tinanggap siya na nasa kamalian siya, hindi in-honor yung ating authority. Problema yan. Dapat yung ibang church, i-honor nila yon. Ngayon, kung sa tingin naman nila, mali yung ating ginawa, nasa sa kanila yon. Kung silang tanggapin, sige. Ganun lang naman yun. Ang importante yung church na gumagawa, kumikilos independently. Importante yung mga miyembro, yun. Yung mga kaanib, yun ang concern diyan sa church. Kaya ang church lang ay may karapatang talian siya ulit. At ang church lang ang may kapangyarihan kalagan siya para makalipat sa ibang church. Decision ng church yan. Then finally, mga kapatid, the church has the authority to receive members. Pwede rin nilang hindi tanggapin, pwede rin nilang tanggapin. Romans, last verse, Romans 16, 1-2. Romans 16,
I commend unto you Phoebe. So kino-commend ni Paul si Phoebe sa church sa Rome. Yan. Pupunta doon kasi si Phoebe, dala-dala yung sulat ni Paul eh. Our sister who is a servant of the church. Saan? Which is at Cenchrea. That ye receive her. Ewan, tanggapin nyo. In the Lord, as becometh saints. And that ye assist her in whatever business she hath need of you, for she hath been a helper of many, and of myself also. So, hindi naman ibig sabihin magta-transfer na ng church membership si Phoebe sa church or churches sa Rome. Pwede rin, maaaring doon na siya mag-stay, or temporary lang yung pag-transfer niya kanyang membership habang nandun si Paul, kasi gusto niyang i-assist si Apostle Paul. Kasi si Phoebe ay malaking tulong kay Apostle Paul. Ngayon pa man, ang church sa Rome or churches sa Rome may karapatang magdesisyon. Natanggapin siya or hindi. Siguro naman dahil pakiusap yan, commendation yan ni Paul tinanggap si Phoebe. Ganun po yan sa ating church, mga kapatid. Dito sa church. Hindi tayo, pwede tayong tumanggi, pwede tayong humayon. Sino mang nais maging kaanib ng iglesia. So, to summarize it, mga kapatid, in conclusion, power and authority reside in the church, meaning all the members of the church. Meron silang karapatan, meron silang kapangyarihang pumili, bumoto, sumang-ayon o di sumang-ayon. Yan. Tandaan ninyo mga kapatid ang aking authority galing sa inyo. Kayong nagbigay sa akin ng authority. Ang authority ng pastor comes from the church only, given only by the church. At pwedeng bawiin yan ng church anytime. Since na ang church ang nagbigay ng authority sa pastor, ang church din ang may karapat at kapangyarihan bawiin yan. Kung gugustuhin nila. Ang pastor hindi yan diktador. Hindi siya ang Panginoon ng iglesia. Tandaan niyan mga kapatid. Pwede nyo akong palitan. Ako, pwede ako mag-suggest sa inyo, pero pwede nyo tanggihan ang mga suggestion ko. Pwedeng hindi nyo sang-ayunan. Wala akong magagawa doon. Gustuin ko man o hindi. Nasa inyo ang desisyon. Tandaan niya mga kapatid. Para kung halimbawa, wala na ako, umiiral pa rin kayo sa church, yun, kayo magde-decide. Tatawag muli ng panibagong pastor, kayo ang pipili ayon sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. So every member of the church must recognize and respect the authority of the church. Tandaan nyo, no one has the right to defy the authority of the church. No one. Every member must submit and honor every decision of the church. And lastly, mga kapatid, tanda natin, the church must be united and must always honor Jesus Christ, who is the Lord and head of the church, and His Word. Dapat lahat ng ginagawa at desisyon ng iglesia na ayon sa salita ng Panginoon. May God bless this church. Gabayan niya, pati na ang ibang mga iglesia ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na amin pong natunghayan. Sana po ay naging maliwanag sa amin ng lahat. Guided kami ng Holy Spirit at ng iyong mga salita upang sa ganon kami po bilang iglesia makapag-function ng tama na lahat ng aming desisyon, lahat ng aming mga ginagawa at gagawin pa ay naayon sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ipipreserve yung church na ito sa tama, sa katotohanan,
Ang mga prinsipyo niyo po, patuloy naming paiiralin at isa sa katuparan. Stir up niyo po ang church na ito, Panginoong Diyos. I-revive niyo kami. Magkaisa kami. Magkaroon kami ng iisang kaisipan, iisang hakbang, iisang puso, iisang layunin. Patuloy niyo pong kalugdan na pagpalait gamitin ng iglesia. Naway maging aktibo kami, maging masigasig sa evangelism, sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. At panalangin namin, Panginoong Diyos, na meron panawang mga hinirang ninyo ang maliligtas dito sa lugar ng San Pablo at sa iba pang dako. Patuloy pong gamitin ang church na ito, Panginoong Diyos, sa pagsulong ng kaharian ng Panginoong Jesus. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay. Salamat sa lahat ng kabuti at biyaya, Panginoong Diyos, at sa isang linggo na namang aming harapin, ipinapanalangin namin na patuloy kaming gabayan, paalala niyo ang iyong mga aral at katuruan sa amin, ang iyong mga kautusan, palagi ang kalooban niyo siyang mangyari. Gawin niyo sa amin ang nakalulugod sa iyong paningin. Mahabag kayo palagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Purihin ng ating Panginoong Diyos sumat. At tinawa ang kanyang pagpapala, biyaya at kawaan.